Masayang araw mga ka-PL. Nako, atapang at tao talaga itong si Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Hindi na po nakapagpigil eh. 2 oras na po halos ang nakalipas, mga kababayan. Naglabas po ng pahayag si Congressman Kiko sa pamamagitan po ng isang video clips. Ito ho, ipapanood ko po sa inyo, mga kababayan. Abay, nanawagan na po ng people power. Itong bagitong kongresista, mga kababayan. Magdadalawang oras pa lamang po mula nung ma-post niya. Itong video niya, mga kababayan, na panunuorin nga natin. Alam niyo ba gaano na po karami ang views? Magda200,000 na po, mga kababayan. Paano kung umabot po ito ng 500,000 views? Tapos yung kalahati na lang nun, no? 500,000 views. Tapos yung kalahati nun, 250,000. Tumugon sa panawagan niya na patalsikin itong si Marcos sa pamamagitan niya ng people power, mga kababayan. Abay, mapupuno ho ang EDSA Shrine. Baka ilang araw pong hindi madaanan yan, mga kababayan. Kasi hindi po ganun kadali ang pagpapatalsik sa isang presidente. Katulad po noong kanyang ama na si Marcos Sr. No, bagamat bata pa ho ako noon, inabot din yun ng ilang araw yata, ano? Hindi ko pa masyadong alam yun. Pero yung kay Erap, alam ko na yun, binata na ako noon eh. Ilang araw din yung tumagal, mga kababayan. Paano kung siseryosohin ito ng ating mga kababayan at sasamahan pa ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan? Itong darating daw po na October 12, mga kababayan. Ito ho yung video niya. Panoorin po natin muna, mga kababayan, bago po tayo magbigay ng ating maikling komento. At ang isusunod ko po dito na pag-uusapan natin, mga kababayan, tungkol po kay Tatay Digong. Meron po siyang mensahe, mahalagang mensahe, mga kababayan. Ito na muna yung video ni Congressman Kiko Barsaga na atapang at tao, mga kababayan. Ito na. My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Wala pa akong nakitang kongresista, mga kababayan, na kasing tapang nitong bata na ito. Meron na sana si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema, mga kababayan, pero mula nung hindi sila pinaupo,
nanahimik na po itong tao. Ang itinutulak naman nun, impeachment kay Bongbong Marcos. Ito talagang people power ang gusto, mga kababayan. Siya nga pala, paalala po sa inyong lahat, yan, sa ating lahat, mga kababayan. Paalala lang po, alam ko po, marami na ho sa inyo ang nakapanood na nitong video ni Congressman Kiko Barsaga na panawagan niyang people power. Mag-iingat po kayo, ha. Hinay-hingay po kayo sa pag-repost ng kanyang video, mga kababayan. Kung magre-repost man ho kayo, wag na lang po kayong maglalagay ng mga mabibigat na caption, mga kababayan, at mahirap na. Maaari ho kayong inciting to sedition yan, mga kababayan. Baka sabihin ho ninyo, bakit ikaw, PL? Kinuha mo yung video at kinontent mo pa. Pinaalam ko lang po sa inyong lahat, mga kababayan, na mga hindi pa po nakapanood nitong statement nga ni Kiko Barsaga. Maaaring dito kayo nakasubaybay sa channel ko at hindi sa kanyang social media platform. Di ba, mga kababayan? Pero hindi ko tawag nito, mahuhusgahan itong bata na ito Bakit? Maaaring galit na rin siya, Di ko malaman kung sa Administrasyong Marcos, kay mismong Marcos, o sa mga kongresistang kasama niya, dahil nga sa napakalalang korupsyon, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi ho natin maitatago, mga kababayan. Mahirap itago ito ng Administrasyong Marcos pala, yan ang ibig kong sabihin. Na talagang napakarami na pong nagagalit dito kay President Bongbong Marcos. Yung iba nga, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, baka meron pang mga men in uniform na mabababa lang ang ranggo, ang hindi na nagugustuhan ang pamamalakad o pamumuno nitong si Bongbong Marcos. Abay, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na mga nabudol kagaya ko. Di ba, mga kababayan? Aminin ho natin, karamihan po ng mga DDS, karamihan talaga, karamihan ng DDS, nabudol. Nagtiwala sa kanya kasi nga, ang paliwanag ni BP Inday Sara o pakiusap ni BP Sara noong 2022 election, suportahan natin, nating mga DDS, si Bongbong Marcos. Dahil ang sabi, pagpapatuloy niya yung mga nasimula ng dating Pangulong Duterte. Build, war on drugs, at kung ano-ano pang magagandang programa na pinasimula ng ating dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, mga kababayan, mag-iisang taon o isang taon pagkatapos ng halalan, wala ho tayong nakita na sinunod nitong si President Bongbong Marcos. Doon na po nag-iba ang timpla natin sa pagsuporta kay Bongbong Marcos. Ako inaamin ko yan, mga kababayan. At nung maglabas ng withdrawal of support, bilang isang simpleng mamamayan, yung natandaan nyo noon, yung pinasimulan po ni, sino nga ito? Yung military, retired, si vlogger ngayon, di ba, meron siyang inilabas doon na manifesto, withdrawal of support, mga kababayan, kay Bongbong Marcos. Marami ho sa atin noon ang pumirma. At mga isang taon pa nakalipas, hindi na rin nakatiis itong mga loyalista, ha? Mga panahon pa ng kanyang ama na mga loyalista. Diyan sa Quezon Memorial Circle, mga kababayan, nagsama-sama itong mga loyalista. Kung di ako nagkakamali, 2 beses nangyari yun na nagkaroon ng maikling programa na ang panawagan nila sa mga kapwa nila loyalista mag-withdraw na rin ng suporta. Marami na yun, mga kababayan, mga loyalista. May video nga ako nun Nag-withdraw sila ng suporta. Kasi nga naman, mga kababayan, lalo na, itong kasalukuyang buwan, mga nakarambuan pa, buhat nung pumutok, itong
napakalalang korupsyon sa ating bansa, nagulantang tayong lahat, mga kababayan, na kinanta ng mga Diskaya, na si Romualdez at saka si Saldico, nakakatanggap ng mga porsyento, tapos sa BICAM na report, pumirma, hindi umano itong si Bongbong Marcos, no, mga kababayan, at idinadawit si Bongbong Marcos dahil nga siya naman talaga ang pumirma sa budget. Ayon na rin yan sa sinabi ni Congressman Saldico sa pahayag niya noong mga nakarang araw. Bakit nga naman siya lang daw ang hinahabol, samantalang ang pumirma din naman daw noon ay ang mismong presidente. Kaya ngayon, mga kababayan, nanggagalaiti talaga sa galit ang ating mga kababayan. Hindi maiwasan yan at hindi maitatago yan ng Administrasyong Marcos kahit na maglabas ng panibagong mga isyo maliban dito sa napakalalang korupsyon na hanggang ngayon hindi matapos-tapos pag-usapan sa social media, sa mainstream media, maging sa Senado at sa Kamara, mga kababayan. Kasi nga naman maliwanag na po kasi, mga kababayan, na meron talagang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Maliwanag na. No? Kaso, parang hindi seryoso yung presidente na na sub-point ito No? Oo, gumawa siya ng ICI, yung komite na panibagong komite na naman na mag-iimbestiga, pero hindi ho natin mapapanood online yung yung kanilang gagawing hearing, mga kababayan Hindi isa sa publiko di magdududa ngayon yung ating mga kababayan na baka merong mangyaring focus-focus sa mga pagdinig ng ICI. No, mga kababayan, buti sana kung katulad ng sa Senate Blue Ribbon Committee, napapanood natin anumang oras. No, every time na sila magkakaroon ng pagdinig sa malalang korupsyon sa ating bansa at sa flood control project na mga anomalya. Yung ba hindi hindi natin mapapanood yung hearing ng ICI, mga kababayan No, kasi kung seryoso sana si President Bongbong Marcos na tapusin itong napakalalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan, sana tumulong siya. No, tumulong siya sa investigasyon. No, at ayan na, maliwanag na, kinanta na yung pinsan niya. Kinanta na si Saldico, pero natahimik na naman siya ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Oo, nag-ikot siya sa mga palpak ng mga flood control, mga ghost project ng flood control, mga kababayan. Nag-ikot siya. Nalaman din natin dahil sa kanya yun. Dahil nag-iikot siya na kung akusahan nga siya ng ating mga kababayan, naghuhugas kamay na. Di ba? At maraming beses na naghugas kamay itong mama na ito, mga kababayan. Kung seryoso siya, pangunahan niya ang investigasyon. No? Ipatawag niya yung kanyang pinsan, si Saldico, hanapin nila, i-freeze lahat ng mga ari-arian itong mga ito, isyuhan ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa. Si Saldico nakalabas na. O kahit sa pinsan niya na lang gawin niya ito. Imbitahan niya sa isang investigasyon, sana sa Blue Ribbon, kasi inimbitahan sa ICI, mga kababayan, na hindi natin mapapanood yung kanilang hearing, magugulat na lang tayo, lalabas na lang ang resulta na baka lang hindi pa natin magustuhan. Isyuhan na sana yan si Martin Romualdez ng whole departure order para hindi na makalabas ng bansa. Para nga naman kung anong oras magkaroon ng pagdinig, kung itutuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing, kasi kanina lang, mga kababayan, naglabas na lang statement din itong si Tito Soto na sususpindihin daw muna ang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang proyekto ng flood control. Sinong gaganahan nun? Lalong magagalit ang mga tao niyan. At siguradong hindi yan magugustuhan ng mga
kapwa niya senador. Sana tumulong si Bongbong Marcos. Kaso, tatahimik na naman siya ngayon, mga kababayan. No? Tuloy, iniisip ng ating mga kababayan, parang hinahayaan niya na lang, bahala na kayo dyan. Kung ano mangyari sa inyong ginagawang investigasyon. Kung meron kayong maipakulong, okay lang. Kung wala, okay lang rin. Parang ganun lang ang datingan, mga kababayan. No? Hindi maganda. Hindi maganda ho. Sana tumulong siya. Kaso, hindi siya tumutulong. Kaya siguro ito, napikon na itong bagitong kongresista, mga kababayan, nakapaglabas tuloy ng kanyang statement sa pamamagitan ng video at nanawagan nga ng people power. Ang tanong ho ngayon, mga kababayan, ang tanong, kayong mga nanonood ngayon dito sa akin, lilinawin ko po hindi ko po kayo hinihikayat. Okay, mahirap na, hindi ko po kayo hinihikayat. Nagtatanong na po kayo, ako, at tatanungin ko po kayo, ayan, sa madaling salita. Kayo po ba ay tutugon sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan? Tutugon po ba kayo? Sasama po ba kayo sa rally itong darating na October 12, mga kababayan? Paki-comment, magbabasa po ako ng inyong mga komento, mga kababayan. Okay, salamat po. Ito, dagdag ko po, mga kababayan. Tungkol po ito kay Tatay Digong, meron husang mensahe. Bagamat hindi po para sa ating lahat, pero para po ito sa mga kababayan po nating taga Cebu na talagang tinamaan po ng napakalakas na lindol, mga kababayan. Ito po, Bisaya, tatagulogin ko po mensahe ni FPRRD sa mga taga Cebu. Ayan. Cebu, wala man ko diha personally, pero ang huna-huna o kasing-kasing naa kaninyo. Tagalog, Cebu, wala man ako dyan personally, pero ang isip at puso ko ay nasa inyo. Ayan, kumbaga iniisip kayo ni Tatay Digong. Mga taga Cebu, ganyan kayo kalab ni Tatay Digong, dunay dakong paglaom o pag-asa muabot. Tagalog, merong malaking pag-asang darating. Ayan, ang sabi niya, salig lang tas Ginoo. Ayan, magtiwala lang tayo sa Diyos. Yan po ang maikling mensahe ng ating Tatay Digong, mga kababayan, para sa mga taga Cebu. Pero kung i-generalize ho natin ito, mga kababayan, pwede rin naman po. No? Pwede rin naman. Walang problema yan. So, yun lang naman po ang ating maikling video ngayong araw, mga kababayan. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.